Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hindi ko alam kung babasahin mo ito, pero gusto ko lang ilabas ang bigat ng nararamdaman ko. Sabi nila, curiosity kills the cat. Pero sa kaso ko ay muntik na nitong ubusin ng buong pagkatao ko. Ako si Yasser at bago ko simulan ang kwento ay gusto ko munang malaman mo na ako ang tipo ng tao na hindi mo mapapaniwala sa multo, maligno o kahit na anong kwentong barbero tungkol sa mga kababalaghan. Lumaki ako sa syudad, puro lohika at science ang pinapaniwalaan ko. Para sa akin, ang takot ay gawa-gawa lamang ng utak ng mga tao kapag madilim. Kapag may nagkukwento sa akin tungkol sa mga nakakakita ng espiritu ay tinatawanan ko lamang sila at sinasabing napapanood lang nila yan sa mga pelikula. Sobra ang yabang ko noon, Papa Dudut. Akala ko ang mundo ay umiikot lamang sa kung ano ang nakikita ng dalawa kong mga mata. Pero ang lahat ng kayabangan kong yon ay tuluyang nadurog dahil sa isang gabi ng kahibangan. Ang gabi kung kailan nilaro ko ang Three Kings. Ito ang karanasan kong hindi ko makakalimutan. Eksaktong 3:00 ng madaling araw noon, Papa Dudut. Ang sabi nila, ito raw ang tinatawag na Devil's Hour o ang oras kung kailan pinakamalakas ang puwersa ng mga hindi nakikita. Sa totoo lamang, nanginginig na ang mga tuhod ko habang nakatayo sa gitna ng sala ng luma at abandonadong bahay ng lola ko. Walang ibang tao dito kundi ako lamang. Sobrang tahimik at tipong pati ang paghinga ko. At ang tibok ng puso ko ay naririnig ko na sa buong kwarto. Dinala ko rito ang 3 lumang silyang kahoy na galing pa sa kusina. Ayon sa mga nababasa ko sa internet, kailangang ayusin ang mga silya sa formang tatsulok o triangle. Kaya naman nilagay ko ang isang silya sa gitna. Ito ang magiging trono ko bilang hari. Ang 2 pang silya ay ipinwesto ko sa magkabilang gilid ko, bagyang nakaharap sa akin, na parang mga tapat na tagapayo na handang bumulong sa magkabilang tenga ko. Sunod kong inihanda ang mga kandila. 3 pirasong puting kandila ang nilagay ko sa tapat ng bawat silya. May dala din akong isang balot ng posporo sa bulsa ko. Bago ko sinindihan ang mga kandila, huminga muna ako ng malalim. Tiningnan ko ang cellphone ko, walang signal. Mas lalo tuloy akong kinabahan. Yasser, kaya mo to, laro lang to. Walang totoong multo. Bulong ko sa sarili ko para pawiin ang takot. Kahit ang totoo ay gustong gusto ko nang tumakbo papalabas. Naglakad ako papunta sa switch at pinatay ko ang pangunahing ilaw ng sala. Biglang binalot ng sobrang kapal na kadiliman ang buong paligid. Ang tanging gabay ko na lamang ay ang mahinang sinag ng buwan na pumapasok sa bintana. Isa-isa kong sinindihan ang 3 kandila gamit ang posporo. Sa bawat kiskis ko ng posporo ay parang may sumasabay na echo sa paligid.
Nang mabuhay ang maliliit na apoy ay nagkaroon ng kaunting liwanag. Ang mga anino ng silya sa dingding ay parang mga higanting dambuhala na nakatitig sa akin. Sumasayaw ang mga apoy kahit sarado naman ang lahat ng bintana. At walang hangin. Doon pa lang ay nagsimula ng tumayo ang mga balahibo ko sa braso. Sabi sa mga kwento ng mga nakasubok na, ang dalawang silya na kaharap ko ay lalagyan ng dalawang magkaibang kaluluwa kapag nagsimula na ang laro. Ang propesiya at ang echo. Ang isa ay mabuti at ang isa naman ay masama. Pero habang nakatingin ako sa dalawang bakanting silya na naiilawan ng madilim na dilaw na apoy, pakiramdam ko ay dalawang demonyo lang talaga ang naghihintay na pumasok sa mundo natin at kunin ako. Dahan-dahan akong naglakad at umupo sa silya ko sa gitna. Ramdam ko kaagad ang kakaibang lamig na biglang gumapang sa bato ko na tila may nagbukas ng freezer sa likod ko. Tumingin ako ng diretso sa kawalan at pinigilan ko ang sarili kong lumingon sa kaliwa o sa kanan dahil alam kong bawal. Nilagay ko ang mga kamay ko sa tuhod ko. Huminga ako ng malalim at sa wakas ay nagsalita na ako. Nandiyan na ba kayo? Bulong ko sa dilim. Pagkatapos kong itanong kung nandiyan na sila, nabalot ng nakakabinging katahimikan ang buong sala. Akala ko nung una ay napraning lang ako. Sabi ko sa sarili ko, ayan Yasser, wala na naman pala eh. Kalokohan lang talaga tong mga laro sa internet. Akmang tatayo na sana ako para buksan ang ilaw at tapusin ang kahibangan na ito nang biglang makarinig ako ng mahinang kaluskos. Parang may pumiyok na kahoy yung tunog kapag may umuupo sa lumang silya. At hindi lang isa, kundi sa magkabilang gilid ko, sabay na lumubog ang mga silya na parang may biglang lumapag na mabigat na bagay. Doon ako napatigil, Papa Dudut. Parang napako ako sa kinakaupuan ko. At hindi ko na may galaw ang mga binti ko sa sobrang takot. Diretso lang ang tingin ko sa pader sa harapan ko gaya ng babala sa rules, pero ramdam ng peripheral vision ko na may tao na sa kaliwa at kanan ko at mas malala ang init ng kwarto kanina. Biglang napalitan ng hangin na parang galing sa loob ng morgue. Sobrang lamig at tipong bawat paghinga ko ay may lumalabas ng usok sa bibig ko. Biglang umihip ang isang napakahinang simoy ng hangin. Sa kaliwang tenga ko kasunod ng isang boses. Ang boses na ito, Papa Dudut, ay napakalambing. Kamukhang kamukha ng boses ng nanay ko kapag ginigising ako noong bata pa ako. Para pumasok sa eskwela pero may mali eh. Masyadong mabagal ang pagsasalita niya at may kasamang kakaibang talim na nagpatayo ng balahibo ko sa buong katawan. Yasser anak, huwag kang matakot. Bulong ng boses sa kaliwa. Nandito ako para tulungan ka. Itanong mo sa akin ang iyong hinahanap. Alam ko kung kailan ka makapagtatapos ng pag-aaral. Alam ko kung sino ang pakakasalan mo. Itanong mo lang sa akin, Yasser. Muntik na akong madala. Gustong gusto kong lumingon sa kaliwa kasi boses talaga ito ng nanay ko. At parang ang sarap sa pakiramdam na may kakampi ako sa dilim. Pero bago ko pa maibuka ang bibig ko, para sumagot ay bigla namang bumanat ang isang boses mula sa kanan ko. At ang boses na ito ay kabaligtaran ng sa kaliwa, sobrang lalim, paus at parang may tunog ng natutuyong dugo o gumagapang na uod sa lalamunan. Parang boses ng isang matandang galit na galit sa mundo. Huwag kang makinig sa kanya, tanga. Galit na bulong ng boses sa kanan. Dahilan para mapapikit ako sa takot.
Sinungaling ang nasa kaliwa mo, mapagpanggap siya. Ako ang makakatulong sa iyo. Gusto mo ba ng pera? Gusto mo ba ng kayamanan at kapangyarihan? Itanong mo sa akin kung sino ang mga taong umaapi sa iyo ngayon. Itanong mo kung sino ang dapat mong paslangin para maging payapa ang buhay mo. Napalunok ako ng sarili kong laway. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko, Papa Dudut, at parang lalabas na ito sa dibdib ko. Ramdam na ramdam ko ang presensya ng dalawang nilalang na ito. Pakiramdam ko ay nakatitig sila sa magkabilang pisngi ko. Hinihintay lamang ang bawat maling galaw ko o kung sino sa kanila ang una kong papansinin. Ang sabi sa mga nabasa ko, kapag pinili mo ang isa ay gagamitin ang kabilang pagkakataon para lamunin ang isip mo. Nagsimulang manginig ang buong katawan ko, Papa Dudut. Napakapit ako ng mahigpit sa gilid ng silya habang ang dalawang boses ay nagsisimula ng mag-asaran at magbulungan ng sabay. Parang may dalawang demonyo na nakikipag-agawan sa kaluluwa ko. At ako naman ay nakaupo lang sa gitna, walang kalaban-laban. Sa sobrang taranta ko at dahil na rin sa pressure ng dalawang boses na nag-aagawan sa utak ko, tuluyan na ako nawalan ng wisyo. Gusto ko lang silang patahimikin, gusto ko lang patunayan sa sarili ko na kontrolado ko pa rin ang sitwasyon kahit na ang totoo ay naiiyak na nga ako sa takot. Sino? Sinong papatingin ko sa susunod na taon? Tanong ko sa boses sa kanan. Sinubukan kong magtapang-tapangan at pinalalim ko pa nga ang boses ko para hindi nila mahalata na nanginginig na ang buong pangako. Akala ko kasi kapag sinagot ko ang isa ay titigil na sila. Pero malaking pagkakamali pala yon. Biglang tumahimik ang buong kwarto ng ilang segundo bago sabay na humalakhak ang dalawang boses. At ang nakakakilabot, Papa Dudut, ang boses sa kaliwa na parang kay nanay kanina ay biglang nagbago. Naging parang boses na rin siya ng demonyo, malalim, gargling at puno ng puot. Nag-echo ang tawa nila sa apat na sulok ng madilim na sala ng lola ko. Ikaw, Yasser, ikaw ang susunod. Galit na bulong ng boses sa kanan. Halos idikit na nga niya ang bibig niya sa tenga ko dahil nararamdaman ko na ang parang bulok na hangin na lumalabas sa hininga niya. Ikaw ang papatayin namin. Napaka-bobo mo, pumasok ka sa teritoryo namin ng kusa. Akala mo ba'y makakaalis ka pa ng buhay? Ang sarap ng kaluluwa mo, Yasser, dugtong naman ang boses sa kaliwa na nanginginig na sa tuwa. Salamat sa pag-imbita sa amin, matagal na kaming nagugutom. Eksakto pagkasabi noon ay biglang umihip ang isang napakalakas na hangin sa loob ng kwarto. Ang ipinagtataka ko ay sarado naman ang lahat ng bintana at pintuan pero parang may dumaang bagyo sa gitna namin. At sa isang iglap ay biglang namatay ang kandilang nasa tapat ko. Pati na rin ang dalawang kandila sa magkabilang silya. Binalot ako ng 100% kadiliman. Wala akong makita kahit ang sarili kong kamay na nakapatong sa tuhod ko ay hindi ko na maaninag pa. Doon ako tuluyang nagpanik. Nabitawan ko na ang lahat ng tapang na pilit kong binuo kanina. Ayoko na. Tapos na ang laro at ayoko na. Isinigaw ko habang umiiyak na ako. Sinubukan kong tumayo ng mabilis para dumiretso sa pinto at tumakbo papalabas. Pero bago pa man lang maiangat na mga binti ko ang bigat ng katawan ko. May naramdaman akong dalawang napakalamig at parang mga butong kamay na biglang humawak sa magkabila kong balikat. Sobrang higpit ng hawak nila, Papa Dudut. Ramdam ko na bumao na mga daliri nila sa laman ko. Itinulak nila ako ng napakalakas. Pabalik sa silya, napasigaw ako sa sakit at sa takot. Huwag pakiusap, bitawan niyo ako, patawad po.
pagmamakaawa ko habang sinusubukan kong pumalag pero tila ba napako ang puwet ko sa upuan. Hindi ko talaga may galaw ang buong katawan ko mula leeg paibaba. Mas lalo pang lumala ang sitwasyon nang ang dalawang boses sa magkabilang panig ko ay nagsimulang bumulong ng sabay. Ang boses sa kaliwa at kanan ay nagpapalitan ng mga salita na hindi ko naman maintindihan. Mga dasal na pabaliktad, mga wikang parang galing sa ilalim ng lupa. Sa bawat salitang binibitawan nila ay nararamdaman ko na unti-unting bumibigat ang talukap ng mga mata ko at parang hinihigop ang lakas ko. Doon ko tuluyang na-realize ang katotohanan. Walang mabuting espiritu sa larong ito. Ang akala kong propesiya na mabuti raw ay patibong lang para makuha ang tiwala ko. Pareho silang masama, pareho silang gutom at ang kaisa-isang hiling nila ngayon ay ang ubusin ang buhay ko at kunin ako sa dilim. Habang nararamdaman ko ang higpit ng hawak ng mga malamig na kamay sa balikat ko, unti-unti nang nagdidilim ang paningin ko. Parang hinuhugot ang hininga ko palabas ng katawan ko. Sabi ko sa sarili ko, Yasser, eto na ba talaga yon? Dito ka na ba mamamatay sa lumang bahay na ito? Dahil sa katangahan mo, naririnig ko na ang mahihina nilang tawa. Parang sineselebrate na nila ang pagkapanalo nila. Pero sa gitna ng matinding takot ay biglang may nag-flash sa utak ko. May naalala ako. Bago ko sinimulan ang laro na ito, may nabasa akong isang malit na detalye sa isang lumang forum sa internet tungkol sa Three Kings. Ang sabi doon, ang dalawang anino o espiritu na nakaupo sa magkabilang silya ay hindi kailanman pwedeng magkatitigan ng direkta. Ang papel mo bilang hari sa gitna ay magsilbing harang o screen para hindi nila makita ang isa't isa. Kapag daw nagtagpo ang tingin nila, magkakagulo ang enerhiya nila. Doon ako nagkaroon ng pag-asa. Dahan-dahan kong pinaluwag ang kanang kamay ko na nakakapit sa silya. Kahit parang gawa sa semento ang bigat ng braso ko. Sinuot ko ang mga daliri ko sa bulsa ng jacket ko. Doon ko kinapalan ang mukha ko na umasa na nandun pa yung gamit. Ayun, naramdaman ko ang matigas at pabilog na bagay. Ito yung malit na bilog na salamin na ginagamit ni nanay sa make-up. Yung may hawakan na plastic. Palihim ko yung kinuha at hinawakan ng mahigpit. Gusto niya ba talaga ako? Tanong ko sa kanila habang humihingal ako ng malalim at sinusubukan kong kunin ang atensyon nilang dalawa. O sige, kunin niyo ako. Pero bago yung huling hininga ko, tingnan niyo muna ang dala ko para sa inyo. Ginamit ko ang huling natitirang lakas sa katawan ko. Sa isang mabilis na galaw, tinaas ko ang kanang kamay ko at tinapat ang maliit na salamin sa tapat mismo ng mukha ko. Tandaan mo, Papa Dudut, hindi ako lumilingon sa kaliwa o sa kanan. Diretso pa rin ang tingin ko sa harapan, pero ang ginawa ko ay pinihit ko ang anggulo ng salamin. Unang hinarap ko ang kintab nito sa kaliwa para masalo ang refleksyon ng espiritu doon. Tapos ay mabilis ko itong inikot ng bahagya para tumapat naman sa kanan. Sa madaling salita ay ginawa kong tulay ang salamin para magkatitigan silang dalawa sa pamamagitan ng refleksyon. Noong unang segundo ay walang nangyari, pero bigla-bigla ay naramdaman kong lumuwag ang hawak sa mga balikat ko. Kasunod noon ang isang senaryo na hindi ko makakalimutan habang buhay. Nagbago ang ihip ng hangin sa kwarto. Kung kanina ay malamig na parang morgue, biglang naging mainit at parang may kuryenteng dumadaloy sa hangin. Narinig ko ang isang nakakabinging tili mula sa magkabila ko. Hindi ito tili ng tao, Papa Dudut. Tunog ito ng mga baboy ramon na kinakatay na may halong iyak ng pusa, na may halong ugong ng bakal na kinakapos. Sobrang sakit sa tenga, tipong nararamdaman kong may tumutulo ng dugo sa kaliwa kong tenga sa tindi ng volume ng sigaw nila.
Sa peripheral vision ko ay nakikita kong nagwawala ng dalawang itim na anino sa magkabila ko. Nagiba ang forma nila at parang lumalaki, lumiliit at pilit nilang tinatakpan ang mga mukha nila habang sumisigaw. Nag-aaway silang dalawa ngayon dahil sa refleksyon na nakita nila sa salamin ko. Ang akala nilang madaling biktima nakahanap ng paraan para pag-awayin sila. Nag-collapse ang laro at doon ko nalaman na may pagkakataon na akong makatakas. Habang nagwawala at nagtataasan ang mga nakabibinging tili ng dalawang anino sa magkabila ko, naramdaman kong bumalik ang lakas ng mga binti ko at nawala na parang bula ang mabigat na puwersa na pumipigil sa akin sa silya. Alam ko na ito na ang kaisa-isa kong pagkakataon. Kung hindi ko pa gagamitin ito ay hindi na ako makakalabas sa lumang bahay na ito ng buhay. Binitawan ko ang maliit na salamin at buong lakas kong tumalon pa itaas mula sa aking upuan. Sa sobrang pagmamadali at takot ko ay naipatid ko pa ang sarili kong paa sa silyang inuupuan ko kaya sumubsob ako sa sahig. Ramdam ko ang sakit ng tuhod ko noong tumama ito sa matigas na semento. Pero hindi ko na yon pinansin. Kahit na gumagapang ay pilit kong inabot ang pader kung saan alam kong nandoon ang switch ng ilaw. Sa dilim nangangapang mga kamay ko sa magaspang na pader habang sa likod ko ay naririnig ko pa rin ang pagwawala ng dalawang nilalang. Para may mga gamit na nababasag at may kaluskos ng mga kuko na kumakamot sa sahig papalapit sa pwesto ko. "Pakiusap, nasaan ka na ba?" Naiiyak kong bulong habang hinahanap ang switch. Ayon na tamaan ng palad ko ang plastic na switch. Agad ko itong pinindot pa ibaba. Biglang bumukas ang bumbilya sa kisame. Sa isang kurap ng mata na wala ang nakabibinging ingay, biglang bumalik ang normal na katahimikan sa buong sala. Maliban na lamang sa tunog ng sarili kong paghinga na parang galing sa isang taong katatapos lamang tumakbo sa marathon. Hingal na hingal ako. Nakasandal ang likod ko sa pader habang dahan-dahang kong inilibot ang tingin ko sa buong kwarto, Papa Dudut. Nagulo ang buong sala. Ang tatlong silyang kahoy na maayos kong inihanay sa formang tatsulok kanina ay nakatumba na ngayon sa magkakaibang direksyon na parang may dumaang buhawi sa gitna ng kwarto. Ang tatlong kandila naman na ginamit ko ay natunaw ng buo. Pero ang nakapagtataka, ang natirang wax o kandila sa sahig ay naging kulay itim na parang uling at may masamang amoy. Parang amoy ng nabubulok na karne. Dahan-dahan kong nilapitan ang pwesto kung saan ko binitawan ang maliit na salamin ni nanay. Nang pulutin ko ito ay kinilabutan ako. Ang salamin ay basag na basag. Pero hindi lang basta nabasag dahil sa pagkakahulog. Ang mga lamat at basag nito ay nakaluwa pabalik sa akin na parang may sumusuntok o may gustong lumabas mula sa kabilang panig ng salamin. Agad kong itinapon ang salamin sa basurahan, kinuha ko ang bag ko at tumakbo ako palabas ng bahay na ito na parang hinahabol ng kamatayan. Hindi ko na pinatay ang mga ilaw, wala na akong pakialam kung mapagalitan ako kinabukasan. Ang mahalaga ay nakalabas ako ng buhay. Ilang taon na ang lumipas. Simula ng gabing yon, Papa Dudut. Sabi ng mga kaibigan ko ay baka raw guni-guni ko lang ang lahat dahil sa puyat at takot. Pero alam ko ang katotohanan. Alam ko kung ano ang nararamdaman ng mga balikat ko noong hawakan nila ako. Hanggang ngayon, may trauma na naiwan sa akin ang larong Three Kings. Kapag gabi at naglalakad ako sa dilim o kaya kapag dadaan ako sa harapan ng malalaking salamin sa bahay namin, hindi ko mapigilang mapatingin sa kaliwa at sa kanan ko. Tinitiyak ko palagi na walang nakatayong silya sa likod ko at walang ibang anino bukod sa akin. Dahil alam ko ang dalawang hari na yon ay hindi talaga
tuluyang nawala. Naghihintay lamang sila na muli kong patayin ang ilaw at magtanong sa dilim. Maraming salamat po sa pagbasa ng kwento ko, Papa Dudut. Sana po ay magsilbi itong babala sa lahat ng mga mahilig mag-trip sa mga nakakatakot na laro sa internet. Huwag nyo nang subukan, baka hindi nyo kayanin ang kahahantungan. Ang inyong tagapakinig, Yasser. Grabe po ang pinagdaanan ni Yasser, mga ka-online. At sa totoo lang ay mahirap sisihin ang isang taong lumaki sa siyensya at lohika kung bakit niya sinubukan ang ganong bagay. Minsan sa sobrang bilib natin sa sarili nating talino, ang nagiging daan para pasukin natin ang mga sitwasyon na hindi natin kayang kontrolin. Mabuti na lamang at naging matalas ang kanyang isipan sa huling sandali. Ang paggamit niya ng salamin para pag-awayin ang dalawang espiritu ay patunay na kahit sa gitna ng matinding takot, ang talino pa rin ng tao ang pinakamalakas na sandata natin laban sa kadiliman. Ganon pa man, ang trauma na dala ng gabing yon ay patunay na may mga sugat sa isipan na matagal bago tuluyang maghilom. Lalo na kapag napatunayan mong totoo ang mga bagay na dati mo lamang tinatawanan at iniisip na joke. Para sa kanya, ang pinakamahalagang hakbang ngayon ay ang tanggapin na tapos na ang gabi na yon at ligtas na siya. Normal lang na makaramdam ng takot at laging lumingon sa paligid. Pero hindi dapat hayaan ang mga anino ng nakaraan ang magpatakbo ng kanyang kasalukuyan. Makakatulong kung iiwasan muna niya ang mga madidilim at abandonadong mga lugar at unti-unting sanay ng sarili na harapin ang mga salamin na walang takot. Kung masyadong mabigat pa rin ang trauma, hindi nakakahiya na humingi ng tulong sa mga eksperto sa mental health o sa mga taong pinagkakatiwalaan niya para gumaan ang kanyang dinadalang takot sa pang-araw-araw. Ipinapakita ng karanasang ito na ang mundong ginagalawan po natin ay may mga misteryo at puwersa na hindi kayang ipaliwanag ng simpleng siyensya at lohika. Hindi ibig sabihin na kailangan nating mabuhay sa takot, kundi kailangan nating matutong magkaroon ng respeto sa mga bagay na hindi natin lubos na nauunawaan. Ang pag-uusisa o curiosity ay likas po sa tao. Pero may mga limitations na dapat nating igalang upang hindi tayo mapahamak sa pagiging curious natin. Sa huli, bago nating hamunin ang dilim para sa ating sariling kuryosidad, dapat nating itanong sa sarili natin kung handa ba talaga tayong harapin ang anumang sagot na ibibigay sa atin ng ating curiosity. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo.
Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.